Desisyon ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Sara Duterte hindi para sa hustisya, kundi pagbabayad ng utang na loob. Magandang araw po sa inyong lahat na imbag na aldaw, kinyayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. Bago po kasi naglabas ng desisyon ang Supreme Court at gawing unconstitutional yung Articles of Impeachment, meron po akong isang nabasang article galing kay Boy Tactics. Sabi dito, hustisya, hindi utang na loob. 12 na Duterte-appointed justices planong ibasura ang impeachment kay Sara Duterte. Supreme Court insider daw nagsabi, posibleng ideklara ng Supreme Court na unconstitutional daw ang impeachment trial. At yan nga po ang nangyari. Tama itong ibinulgar ng Supreme Court insider na posibleng ideklara. At idineklara na nga ng Supreme Court na unconstitutional yung Articles of Impeachment. Tuloy ko. Grabe na ang garapalan kung totoo ito. 12 justices, lahat appointed by Rodrigo Duterte, sabay-sabay magdidesisyon pabor sa anak ng nag-appoint sa kanila. Anong tawag dyan? Kundi conflict of interest at pag-abuso sa kapangyarihan. At talagang garapalan na po talaga ang nangyari. Dahil nagkaisa po talaga sila sa pagdidesisyon na pumapabor sa anak ng nag-appoint sa kanila. So kahit na anong sabihin nitong mga nagmamarunong-marunong na tayo daw ay nagmamarunong-marunong dahil mas marunong pa daw tayo sa Supreme Court, halatang halata naman eh. Sabi ng nagtatanggol sa Supreme Court, yan daw ay mga dalubhasa, yan daw ay talagang nag-aral ng batas. So expertise nila yan. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala nang maiintindihan ang ordinaryong mamamayan sa ginagawa nila. Yes, sila ay nasa pwesto dahil nag-aral sila, hindi sila mapupunta sa pwesto na yan kung hindi nila talaga pinag-aralan ng mabuti. Pero again, sabi ko, hindi naman nangangahulugan na tayo ay wala nang kaalam-alam o hindi natin maiintindihan. Hindi po yan pagmamarunong. Yan po ay simpleng naiintindihan natin. Hindi po ibig sabihin na porke wala tayong alam sa batas, bobo na tayo na hindi na tayo makakaintindi. At yung ginawa ng 12 mahistrado na yan ay very simple and elementary na garapalan na. Siyempre, magbabayad ka ng utang na loob dahil sino ba ang nag-appoint sa inyo? Anak na nag-appoint sa inyo ang nasasangkot dito. So, tigilan na natin yung marunong-marunong na yan. Kitang-kita naman natin eh. Hindi na kailangan maging law expert ka para maintindihan natin kung ano ang ginawa nitong mga mahistradong ito. Tuloy ko pa rin. Ang impeachment ay sole power ng Kongreso. Malinaw yan sa saligang batas. Pero kung ang Supreme Court ay pakikialaman at ipapawalang bisa ang proseso, binababoy na nila ang checks and balances ng ating gobyerno. Ayun, nabasa ko yan kay spokesperson ng House na si Princess Abante na binabaliwala ng Supreme Court ang checks and balances. Sabi pa rito, hindi Supreme Court ang dapat maghusga kung ang impeachment ay tama o mali. Taong bayan ang huhusga sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan sa Kongreso. Tama yan. Kaya nga tayo nagkaroon ng mga representatives eh. Although pagtatanggol na naman nila sa Supreme Court, ano ba naman daw ang alam ng mga representatives na yan? Marami sa kanila hindi naman abogado, hindi naman nag-aral ng batas. Tapos sasabihin nila na mas marunong pa ba itong mga kongresistang to sa Supreme Court? Again, kahit na anong sabihin ninyo, kita po ng taong bayan kung ano ang agenda nitong Supreme Court na to. So, kung totoo man daw yung balitang ito na idideklara ng Supreme Court na unconstitutional ang Articles of Impeachment, malinaw, hindi hustisya ang pinangangalagaan ng Korte Suprema, kundi ang political survival ng Duterte dynasty. Hindi pa ba obvious yan? Sabi ko sa inyo kung ako nga wala akong kaalam-alam sa batas pero yung simple analysis lang, titignan mo lang naman yung galawan Hindi ko kailangan maging eksperto sa batas.
dahil hindi naman po ako abogado, pero may mga bagay-bagay po na hindi mo na kailangan maging eksperto. Magmamasid-masid ka na lang sa galawan nila. Mula kay Chis Escudero na pinadelay-delay niya yung impeachment trial ni Sara Duterte hanggang sa sinabi niyang kung may problema kayo, kung may reklamo kayo, idulog ninyo sa Supreme Court. Yung pala yung Supreme Court natin, majority niyan, mga appointees. Mabuti na lang at hindi dito ginawa ang paglilitis kay former President Rodrigo Duterte. Kung dito ginawa yan, di alam nyo na kung ano magiging resulta. Alangan namang i-convict siya nitong mga appointees niya. So, nararapat lang na sa ICC siya litisin. So, ang dapat tanungin, paano natin pipigilan ang ganitong kahayupan? Obviously, hindi natin napigilan dahil nagdesisyon na ang Supreme Court. Isang dahilan para harapin, kasi hindi na po mapipigilan dahil nagdesisyon na. Public pressure and an awakened citizenry. Gising na po ang taong bayan. Habang pinatatagal ni Chis Escudero ang pagsisimula ng impeachment trial ni Sara Duterte, marami po sa ating mga kababayan ang nabuksan ang isipan. Sabi nila, marami na daw Pilipino ang nagising. Matalino na daw ang taong bayan. Lagi kong sinasabi, matagal na pong gising at matagal na pong matalino ang mga Pilipino, hindi lang umiimik. This time, hindi po nila palalampasin ito. Dahil hindi po ito panahon ng pananahimik. Kapag kinain ng Supreme Court ang kapangyarihan ng Kongreso, wala ng co-equal branch. Duterte na lang ang hari. Totoo naman. Sila po, yung executive, legislative, at judicial, ay mga co-equal branch of government. May mga batas pong sinusunod ang executive, meron ang legislative, meron ang judicial na hindi nila pwedeng pakialaman ang isa't isa. Pero sa ginawang ito ng Supreme Court, binaliwala niya yung sinasabing co-equal branch of government. Dahil sa ginawang desisyon ng Supreme Court, Duterte na lang ang hari. Pero dapat po nating tandaan at tandaan ng mga taga-Supreme Court, justice must serve the people and not the appointing power. Although meron naman po tayong consolation sa desisyon ng Supreme Court. Sabi ng Korte Suprema, VP Sara Duterte hindi pa rin absuelto sa mga kinakaharap na charges. Binigyan diin ng kataas-taasang hukuman na hindi pa rin absuelto ang ikalawang Pangulo ng bansa na si Vice President Sara Duterte mula sa kinakaharap nitong mga reklamo. Ito'y kasunod ng ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang isinampang articles of impeachment ng House of Representatives laban sa kanya. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue Mayting, ang deklarasyon nito ay hindi nangangahulugan ng pag-absuelto sa Vice Presidente sa kanyang kinasasangkutang mga paratang. Sa kabila nito, ibinahagi naman niyang maaari pa rin magsampa ng panibagong impeachment complaint kontra sa akusadong opisyal, ngunit ito ay sa susunod na taon pa ng 2026. Nag-ugat kasi ang deklarasyong inisyo ng Korte Suprema matapos makitaan ng paglabag sa sinusunod na one-year rule at bigong pagkilala sa karapatang magkaroon ng due process na nakasaad niya sa Bill of Rights ng Konstitusyon, habang kanya namang nilinaw na maaari pang maghain ng mosyon ang panig ng Kamara upang maiparekonsidera ng Supreme Court ang inilabas nitong resolusyon. Ito, kalokohan na lang itong sinasabi nitong attorney nila na maaari pa daw maghain ng mosyon upang maikonsidera ng Supreme Court. Pero sa tingin niyo, kahit na maghain ka ng 1,000,000 mosyon sa panig ng Kamara para magrekonsidera ang Supreme Court, gagawin ba nila yan? Being appointees of former President Rodrigo Duterte? Huwag po tayong maglokohan. Huwag niyong lokohin ang taong bayan. Hindi kami ganun kabobo. Dagdag pa rito, ibinahagi ng naturang tagapagsalita ang desisyong isinulat ni Senior Associate Justice
Marvic Leonen. Sabi niya, tungkulin ng Korte Suprema na maipatupad ang kung ano ang naaayon sa batas. Siyempre, tanggap po natin yan. Trabaho po ng Korte Suprema ang magpatupad ng kung ano ang naaayon sa batas. Ang pinag-uusapan po kasi ngayon ay yung powers ng co-equal branches of government, na ang power to initiate the impeachment ay manggagaling sa House of Representatives. Itatransmit yan sa Senado for them to try and decide. Wala naman po yata sa picture ang Korte Suprema. Bakit ngayon nangialam ang Korte Suprema? Di buwagin nyo na yan sinasabi ninyong co-equal branches of government dahil pwede palang mangialam ang Korte Suprema. So ano naman ang masasabi ng ating mga senador dito sa desisyon ng Supreme Court? Unahin po natin si Ping Lacson. Saad ni Senator Ping, the Senate must respect and comply with the Supreme Court ruling, notwithstanding the contrary opinions of several legal observers. So para kay Ping, dapat respetuhin ang Supreme Court. Okay, nilirespeto naman natin. Wala na tayong magagawa. Naglabas sila ng desisyon. Pero hintayin natin ang mga susunod na pagkilos. Sa panig naman ni Senator Kiko Pangilinan, umalma si Senator Kiko Pangilinan sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Pangilinan, kasing pantay lang ng sangay ng pamahalaan ng Korte Suprema ang Kamara at Senado, kaya maling harangin ng Korte ang proseso ng impeachment. Sabi pa niya, kinapon ng Korte Suprema ang House of Representatives at Senado sa usapin ng mandato at eksklusibong kapangyarihan nito sa impeachment proceedings. Sabi naman ni Senator Bam Aquino, matibay ang aking paninindigan na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial. Bilang co-equal branch, malinaw ang mandatong konstitusyon ay kapangyarihan ng Senado, kaya nararapat na respetuhin ang proseso ng impeachment. Dahil kung sinasabing unconstitutional, sinabi naman po ni ex-Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio that the Constitution was followed, the threshold was met, the process was legal and complete. So, ibig sabihin, walang alam itong si Carpio. Dahil para kay Carpio, nasunod ang konstitusyon. Sabi ng mga appointee ni former President, unconstitutional. O yan pareho ng mga mahistrado yan ng Supreme Court. Ito naman ang sabi ni Senator Tito Soto, being a member of the impeachment court, I would rather hear what the House of Representatives has to say. I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the Supreme Court decision. Let me study that advice. Yan, narinig ko rin yan. Na kahit na nagdesisyon ang Supreme Court, pwedeng baliwalain yan ng legislative at ipagpatuloy ang impeachment trial. Kaya sabi sa inyo, hindi po nagtatapos ang lahat sa desisyon ng Supreme Court. Aabangan po natin kung ano ang gagawin ng mga senador natin dahil hindi po lahat sila ay umaayon sa desisyon ng Supreme Court. Dito sa mga binabasa natin, tanging si Ping Lacson pa lang ang umaayon. Yung mga sumunod, parang hindi yata sila konforme sa desisyon. Sabi naman ng isang representative, ito po si Laila de Lima, walang naburang kasalanan, walang nalinis na pangalan, teknikal ang desisyon. Ang mga aligasyon ay nananatiling totoo, malubha at hindi pa nasasagot. Totoo yan. Hindi pa po tapos ang laban sa desisyon ng Supreme Court. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, the Constitution is clear. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Pero di ba dati, a few weeks ago, may narinig tayong statement ni Erwin Tulfo na kapag malabo at walang laman ang ipipresentang ebidensya, i-dismiss na lang daw ang kaso. Pero ngayon, iba na ang kanyang sinasabi. Malinaw daw ang konstitusyon na ang Senado ang merong sole power to try and decide lahat ng kaso ng impeachment. So may posibilidad ba na baliwalain nila ang desisyon ng Supreme Court?
Pero isa sa pabor sa desisyon ng Supreme Court, natural, si Senator Amy Marcos. At ang sabi pa niya, nonchalantly, sabi niya, galanin at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Awat muna sa politika. Pero huwag kang magdiwang kaagad, Amy Marcos. Hindi pa absuelto ang best friend mo. Hindi pa nalilinis ang pangalan niya. So ngayon, sige, magdiwang kayo. Pero hindi pa tapos ang laban. Isingit ko naman ang sinabi ni ex-Senator Antonio Sani Trillanes. Sa 15 members ng Supreme Court ngayon, 12 dyan ay appointees ni Duterte. That should provide the context kung ano ang kinakaharap natin. Obviously. Di ba? Obviously. At ito naman, galing kay Senator Risa Hontiveros, nakakadismaya itong biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Nakakadismaya naman po talaga. So, kahit na may consolation prize tayo na hindi pa naaabsuelto at hindi naman sinabi ng Korte Suprema na walang kasalanan si Sara Duterte. Pero ang tanong dyan, makakapaghintay pa ba ang taong bayan hanggang February 6, 2026? Abangan po natin ang mga susunod na magaganap. Tama po ba yung mga senador na pumabor sa desisyon ng Supreme Court o mas may katwiran yung mga hindi pabor? Kayo po, ano ang masasabi nyo bilang mga hindi justices ng Supreme Court? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te admira.